Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Bloody Thursday, December 21, 2023. So grabe yung yung drop natin kanina. So medyo tinulak yung index natin kaninang close pero marami tayong nasagasaan ng mga stocks dahil sa malakas na drop natin kanina. So more than 1% yung nakita natin na galawan pero yung individual stocks natin, grabe po yung mga bagsakan. So lahat nga ng pag-uusapan natin for today's review po natin is puro negative. Tapos, yan, nag-close tayo, negative 0.79. So, tinulak niya, and then nag-close tayo 6,469.23. So, balik tayo sa 6,400. Gaya na expectation, prediction natin kahapon, di ba, yung hula-hula natin na galaw ng index. Pero grabe naman, ang lakas ng net foreign sell natin. So, talagang umalis sila. So, in-anticipate na yung di ba, meron tayong long weekend, sabi natin, wala tayong trading Pasko kasi December 25, di ba? So, tapos yung special holiday natin by December 26. So, apat na araw na wala tayong trading. So, most likely, yun yung reason kaya biglang naglabasan yung mga foreigners natin. Plus, syempre, yung US market natin kagabi, medyo malakas din po kasi yung kanilang drop. So, okay lang sa kanila kasi all-time high yung galawan. Eh tayo, pa-recover pa lang yung mga stocks natin, biglang nagbagsakan ulit. So, bumabalik tayo dito nga sa 6,400 level. Tapos yung ibang blue chips natin, so yun nga, pinaka-pulelat na itong si ASN natin kasi nag-drop ulit siya ng laki ng drop, 7.94%. Tapos malaki yung net foreign selling natin sa kanya sa ngayon, negative 230.94 million. So merong lumabas na malaking investor dito kay ASN naman natin. Okay, so ang baba ng RSI nito pero ayaw pa rin kasi nga solid pa rin yung candle eh. Wala pa rin yung inantay natin na doji bago natin sabihin na yan na yung bottom ni ASEN natin. Okay, so magtitiis muna yung mga holders natin kay ASEN. Tapos, SPNEC, so yung graph din niya patuloy na bumababa. Negative 0.9% lang naman yung galaw niya. So, buti na lang kasi merong sumasalo sa kanya na foreigners natin. So, siguro si Abacus pa rin to. Meron siyang 7.2 million na net foreign buy for today sa market natin. Sino kaya yung namimili araw-araw dito kay SPNEC? Pero not so good pa rin syempre kasi yung price action natin pababa yung kanyang direction po. Tapos si Lotto, ayan. So nag-cash out na yung mga tumama ng Lotto kahapon kasi nag-drop siya ng 11.22%. So wala namang foreigners dito. So most likely, mga locals yung nabenta, negative 36K.32K lang yung net foreign sell natin sa kanya. Tapos syempre yung property natin, so representative si Ali, majority sa kanila is nagbagsakan. So siya yata yung pinakamalaki yung yung drop na indices natin is property. So nag-drop siya. Ito, malit lang naman yung drop ni Ali, negative 0.44%. So, buti na lang, merong nagsusupport sa kanya na foreigner kasi meron siyang 101.38 million na net foreign buy po si Ali. So, medyo matatag yung support natin sa kanya. Ewan ko lang bukas kung merong sasabay pa sa 1.82 billion natin. Hopefully, wala na, nakalabas na yung mga foreigners natin and then tignan natin, mag-subside na yung selling natin. Kasi ngayon, di ba, yung futures ng US market habang nagre-review tayo is medyo okay naman na siya. So nag-subside na yung yung biglang takot kahapon na galawan dun sa US market natin. And then si Annie, so ito pala yung pinakamalaki yung drop for today, negative 20.45%. So grabe tong si Annie. So parang walang sumasalo sa ibaba eh. Ang lalaki ng ng drop niya 11. Kapon yata 11% pa tapos ngayon another 20%. So mantakin mo yon 2 days biglang nagpo-flooring itong si Ani naman natin. And then si dito, syempre kasama din sa mahina yung galaw ng ating market, negative 2.45%. Pero meron siyang 1.24 million na net foreign buy. Ayan. So with regards sa mga news sa Twitter, wala naman tayo nakitang ibang news maliban sa yun nga sumabay tayo sa anticipation ng drop sa US market. So in-anticipate talaga natin ngayong umaga na ngayong trading natin, merong drop kasi US at Europe nag-drop sila yung galawan nila kagabi. Pero sa atin kasi, although 6469 nakikita natin na indices natin, marami tayong individual stocks na medyo malalakas talaga yung kanilang galawan. So mukhang babakasyon tayo na may bad vibes dito sa PSE market naman natin. Okay? So disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin, as usual,
yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved dito sa ating market. Due diligence na lang po. And then follow mo lang ako dito sa ating Calabi Trader na YouTube channel. So eto na naman tayo. Medyo mahina na naman yung galaw ng market natin. So subscribe ka lang guys para updated ka sa mga posts natin, or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So bloody red talaga yung mga galawan natin for today. Tapos sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check mo lang po yung daily uploaded videos natin. So ngayon, very bad day talaga sa market kasi puro red yung ating mga trending stocks. Company review, so review natin siguro pag meron time kasi mahaba yung bakasyon. Si CREC, hopefully meron na siyang prospectus. Tapos yung ating mga profit or loss, sample trades lang naman. Basic indicators, technical analysis sa market, fundamentals, yung mga risk management natin, plus yung ating mga PSE market studies. And then follow mo din ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to na YouTube channel para sa mga play to earn games natin. Ayan. Tinanggal ko si Zoomex. So, 'di ba meron tayong review sa kanya. So, medyo hindi natin nakasundo yung mga requirements ng Zoomex natin. So, tinanggal ko muna, set aside muna natin 'yon. Baka kasi mag sign up doon. Ayan, tinanggal natin kasi hindi tayo nakita na maganda naman sa kanila. Okay? So, check mo na lang yan para sa mga updated na Playtime Games. Facebook account para sa social media natin. Hopefully, may good news tayo na masagap over the long Christmas vacation. So, enjoy lang natin yung syempre, very bad yung port natin kasi nasa baba pa rin naman si PSE for this year. Pero enjoy lang syempre yung upcoming holidays natin. Hindi naman natatapos yung araw ng PSE. 'Di ba? So, sabi nga nila, it's a marathon, di ba? So, tingnan natin for after mali mo, meron pa tayong rally after ng Christmas break naman natin. Okay? So, follow mo din ako dyan. Tapos dito sa ating Palabi Trader na Facebook page natin para sa mga post po natin. Bodega Peak sa mga articles natin sa local market. Ayan, dito siya lumabas. Sa US market at saka dito sa cryptos natin. Nasaan na yung chart natin? Hindi lumabas yan. Bodega Peak. Tapos sa Money Earners, yung mga side hustles natin. So check mo na lang po yan. Ayan, bumabalik ng konti yung viewers natin. Tapos sa Twitter natin, tignan natin yung pinaka-summary ng index. Ayan, very bad yung ating market. So ito nga, property yung pinakamalakas yung drop for today's trading natin gawa yata ni SMPH. Tapos si Robinson, di ba? Yung mga properties natin, medyo malakas yung drop. Pangalawa, si services sector minus 1.34%. And then, 5 na, so umakyat 0.7%. Okay? So, net foreign sale tayo, hindi, akala ko million to eh. Ang laki po ng net foreign sale, malito. 1.81 billion yung lumabas po na foreigners kasi yung turnover value natin is mabot siya ng 8.61 billion. Ayan. So, mag-aantay ulit tayo ng papasok na foreigners. So, yung mga nabilang natin last time, plus yung 1 billion na nag-push ng market natin sa 6,500. Lumabas na po yun kasi halos 2 billion yung lumabas for today's trading natin. Kaya careful muna tayo sa mga trading natin, especially doon sa mga binibenta ng ating mga foreigners. So dito tayo, sino ba yung mga binibenta? BPI, so nagbenta siya, Metrobank, RCB, ASN, AP, ANI, CNPF, AC, A-REITs, PhilREITs, yung mga REITs natin, andyan lahat si Globe, ICT, at saka si Bloom. Pero ito yung mga binili ng foreigners, BDO, MER, GSMI, Green, pero drop si Green JT Cap, Ali, Crit, at saka si Robinson, and then si PLDT natin. Okay? So RCB, the trust and investment arm of RCBC will soon operate as RCBC Trust pero drop siya laki, negative 4.02%. Union Bank, malaki yung drop niya, negative 14.75%. Pero alam ko panalo pa rin yung mga traders dito. Kasi ex-date niya ngayon is meron siyang, nabasa ko 25% o 50% stock dividends. 25% yata yung stock dividends nitong si Union Bank. Dami niyang, ang lakas niya magbigay ng stocks. Pangalawang bigay na niya to na ganun kalaki yung shares, di ba? So congrats kung meron kayo. Hopefully in the future umakyat si Union Bank natin. AC nag-drop siya 1.66. AC Health acquires significant minority stake in North Luzon St. Joseph Drug. Tapos may istorya dito kay Kappa. So basahin niyo lang po. So life in prison eh. So grabe. Marami yatang
na ano dito complainants kasi. Okay? So check nyo lang yan. Yung mga alam ko sikat na sikat to sa bandang Mindanao, di ba? Si Kapa. Okay? Manila Water secures 7 billion loan for expansion. Robinson Frederick Go steps down from RLC. Lance Gokongwei takes over. Mayor revises terms for 1.8 gigawatt CSP. Abacor, nagbebenta siya. Ang dami niyang binibenta na parcel of land. So three subsidiaries to sell a parcel of land to Pelican Crest Property Holdings. Tapos si Alter surrenders Wind Energy SC to Department of Energy. Parang hindi niya tinuloy, no? Alter Unit Calavite Passage Wind Power Corporation approved to surrender the wind energy service contract number 2 Department of Energy, DOE. So parang hindi niya tinuloy to eh. Ito yung kahapon lang sabi natin, i-acquire niya, di ba? O nung isang araw, tapos ngayon parang hindi niya itutuloy naman. Okay, so tapos si AC, meron siyang acquisition dito kay St. Joseph Drug. Pali subscribes in BHI. Meralco denies allegation of overcharging consumers. RCR, RLC, APBI, appointed new head. Okay, si Mr. Lance Gokongwei. Manila Water secures 7 billion loan from Land Bank. Alter has decided to return the wind energy service contract for its Calabiti Passage offshore wind power project in Occidental Mindoro. So parang napag-aralan niya yata, parang hindi daw okay sa kanya. Kaya niya binalik pala. Okay? So Meralco, okay na yan. Si Alter, ang dami news ni Alter. Robinson, okay na rin. Napag-usapan na natin. Share buyback si AGI, Mrs. G. Robinson at saka si RRHI. Okay, so parang may negative news pa to. China President told Biden Beijing will reunify Taiwan. Ayan, so tingnan natin, hopefully hindi masyadong negative yung reaction niya. So ito siguro yung ito naman siguro yung dahilan bakit biglang nag-about face yung galawan sa US market. So Fed may have to start cutting rates earlier not to upend market expectations. Ayan. So baka mas maaga yung kanilang interest rate cuts. So oil extended is recent rally amid protests of more disruptions in the Red Sea while the US weighs military strikes on Houthis. Ayan. So parang may kalaban na naman sila dyan. US stocks tumbled. So ito yung kahapon. Pero all-time high naman kasi yung galawan nila. Tapos yung mga REITs natin. So sino ba panalo dito? Si CREIT lang. Oh. Si CREIT, si PREIT. Saan ba tayo titingin dito? Total stock. Dividend yield yata yun. Tapos si stock PNL. So ito pala si A-REITs lang yung panalo dito sa IPO ng mga REITs natin. Okay, so grabe si Phil rito. Nag-drop na 62.9%. Okay, tapos sa IPO, sino ba panalo dito sa mga IPOs natin? Asan yung summary? Hindi ko makita. So anyway, double check nyo na lang yung pero majority naman ng natin, mga IPOs, hindi rin maganda yung kanilang galawan. Okay? So ito yung yung culprit natin sa malakas na drop. Siyempre sabi nga natin, kaya nga nag-expect tayo sa graph natin kahapon na magde-drop dahil sa long holidays natin. So Nasdaq minus 1.5, Dow Jones 1.27, tapos si S&P is negative 1.47%. Okay? So guys, so pwede mo i-double check yung ating Patreon channel as usual. Yung mga gustong mag-support sa channel natin, yung mga gustong sumali sa trading group, always open po yung ating Patreon. So double check na lang po yung mga nakalagay naman dyan. Okay? So refresh natin si 2Trade Asia Prime. Okay. So, buti na lang kahit pa paano, meron siyang pinush na mga stocks. Hindi ko nakita kung sino tong pinush na to. Kasi biglang umakyat yung closing natin. Pero kung hindi siya gumalaw, bumalik tayo dito sa 6,400. Siguro more than 1.3% yung drop natin for today. So, ang traded value, ba't ang lit dito? 3.56 billion. Sabi ni PSE is 8 billion ng turnover value natin. So anyway, negative 51.52 yung hindi yung percent. Negative 0.79% yung loss ng index, 6469.23, and then tinamaan nga po is si property sector natin. So pero kailang negative sentiment ulit tayo. Negative 1.8 billion net foreign sell. So ang pinaka culprit natin dito is si ASEAN kasi medyo malakas nga po yung
net foreign sell natin sa kanya. So talagang ayaw nila kay ASEN. So mukhang mag-aantay na matagal. Mapapalong term yung mga traders natin kay ASEN. So AGI, lakas din ng drop, negative 4.66. Wilcon, so bumawi din siya, minus 3.18. SMPH, so wala na lahat ng gains niya, negative 2.94%. Nasa trend pa kaya to. GGS, so di ba umakyat to 2 araw. Nag-drop din siya, negative 2.38. So ang panalo lang dito sa market is si Converge 2.04, si Monde 2.39 at saka si BPI natin na 1.26. So majority po is laglagan yung ating mga stocks. So nagbakasyon yung mga foreigners natin. So 28% foreign participation, 72% local participation naman. Kailang 28%. Pero ang laki naman ng net foreign sell natin for today's trading. Para hindi tama yung numbers na nakikita natin sa ngayon. Okay? So ito po yung mga winners natin. So syempre mga penny stocks, yung mga gumalaw. CTS 4.05, Vita 4%, Aldi 3.23, SSP 2.49, Simonde 2%, Converge, RCR bago gumalaw 2.13, Del Monte 1.56%. And then karamihan ng mga galawan is nandito sa losers. So penny stocks, Ani, ano bang bottom nitong si Ani natin para hindi pa natin makita. Negative 20.45%, ECBC minus 11, laki naman drop nito, 11.76. Lotto, 11.22% drop. Ionics, nag-drop din. Negative 8.65. ASEN, minus 7.94. Now, minus 6%. Okay, labasan ng pera. So siguro kailangan ng kailangan nila ng pera sa sa Christmas kaya naglabasan. ABS minus 5.43, si ABA drop din, minus 4.65, si Green minus 4.17%. Okay, so dami, pula ng port natin ngayon Lagay natin dito sa buyers and sellers and then check natin yung pinaka index natin. Okay? So kung tinitignan mo lang yung index natin, 6,469.23, parang okay lang yung drop natin, no? Pero individual stocks, lalo na sa mga small caps na stocks natin, medyo malakas po yung laglagan natin sa kanila. So anyway, intact pa rin naman yung index natin, kaya lang parang hindi siya justifiable sa ngayon. 'Di ba ang sabi natin kahapon is pwede siyang mag-pullback dahil sa long weekends natin at then saka siguro natin makita by pwedeng before. Kasi mabilis lang naman itong mga rally na to pag ganito yung galawan ni PSC. Kailan kasi yung anticipation natin dito, yung drawing natin kahapon na pullback, wala masyadong net foreign sell na makikita natin. Para pagdating ng pag-resume ng trading natin after ng bakasyon, pwede siyang mag-rally. Kasi kaso ang problema natin, nawala bigla lahat ng foreigner sa market. Kaya nga lalagyan natin ng medyo bearish na support dito sa around 6,000. In the short term, dito sa around 6,359. So bukas natin malalaman yan kasi sobrang hina ng ng market natin as of this time. So ang pabuenas na lang natin bago yung Christmas break natin, hopefully hindi tayo masyadong lumagapak below 6,359. Ayan. So grabe yung yung profit taking sa market natin. So tama nga pagdating sa overbought condition ni PSE, talaga siya, nagpa-profit taking siya. So ito yung mga nakikita natin na drop after ng overbought condition ni PSE natin, which is finalo naman ni PSE na galawan niya. Ayan. So hindi naman natin hindi naman natin alam na ngayong araw na to yung magkakaroon ng drop. Pero alam natin na historically talaga nagda-drop si PSE kapag nag-overbought conditions. And then syempre ang hindi natin ma-anticipate is gaano kalakas yung epekto sa individual na stocks, especially mga nag-drop ng more than 10%, si Ani, si Lotto, si ASEN, di ba? Yung mga malakas yung drop for today's trading natin. Okay? Anyway, next year, babalik ulit yung mga yan. Tignan natin, hanggat hindi naman siguro nagbabago yung trend ng market natin is goods pa rin naman si PSE natin. So optimistic pa rin tayo sa PSE. Okay? So lalo na ngayon, medyo maganda yung galaw ng US market, yung futures, dahil doon sa balita na baka mapaga yung pag-cut ng interest rates. So Nasdaq futures 0.6. Laki So and then Dow futures 0.45,
And then S&P is 0.51%. So kapon medyo bloody din talaga dito sa European markets. Pero ba't kaya dito sa Europe ngayon, meron pa ring follow-up yung negative sentiment ng US natin or yung galaw natin kahapon no. Mapula pa rin yung galaw po dito sa bandang Europe. Tapos sa bandang Asia, medyo mix lang tayo. Parang okay naman yung galawan dito sa Asia, no? Kasi hindi ganun kalaki yung yung mga drop nila. Pero parang mas marami ng konti yung ayan sa chart na lang. Mas marami yung mapula dito sa galawan sa Asian market. Pero parang siya balance yung galawan. Hindi wala naman masyadong aggressive na nag-drop dito sa Asian markets natin. So tayo lang sa Pilipinas kasi ang laki na lumabas na foreigners sa markets po natin. Okay? So dito sa cryptos, okay sila. Makita mo naman sa chart dito sa bandang kanan. Malakas ngayon dito sa sa cryptos natin. Nagbalikan yata dito sa cryptos yung mga traders natin. So Bitcoin 43.9, Ethereum 2.2, and then si BNB is 267. Ang taas na ngayon ni ni BNB so umabot na siya ng 3.98% sa ngayon. Tapos ang daming individual na cryptos ang maganda yung galaw. Ayan berde lahat ng galawan dito sa sa cryptos po natin. Okay? So tayo lang sa Philippine market kasi magbabakasyon nga. Ayan. So bukas kaya, hopefully maganda naman yung yung last day of trading natin bago yung Christmas natin. Okay? So tingnan natin yung ating mga nalaglag na stocks for today. So ASEN, hindi pa natin masabi na 3.7, di ba? Sakto, no? Ito yung usapan natin kahapon na support. So after kasi ma-break yung 4 pesos na psychological support, dumiretso na si ASEN natin. Kaya pa ba ng to? Hanap tayo ng trend lines. Ayan. So kasi ito yung lumalabas sa graph niya Pero hindi tayo ganun ka-optimistic pa. Although na siya yung RSI natin, di ba? Masyadong mababa na, nasa RSI 14. So medyo prone na rin sa bounce siguro. Technical bounce si ASEN natin. Pero hanggat hindi siguro natin nakikita yung Dow G plus another green candle, hindi pa rin tayo kumpiyansa na yan yung bottom natin sa 3.7. Especially yung nakita natin na galaw dito kay ASEN natin is merong isang malaking investor na lumabas sa kanya, 7.94%. Yung drop, so medyo malaki nga po yan sa blue chip malaki yan. Minus 230.9 million net foreign sell. Abacus call ang buyer si UBS yung lumabas. Ayan, UBS call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, gaya ng sabi natin, kapag di ba parang sa overbought ni PSE, pag oversold naman masyado yung stocks natin, meron naman siyang tinatawag na technical bounce. Pero hindi pa natin makita kasi wala tayong Dow G. Tapos solid pa yung kandila natin kay ASEN. So 3.7 yung current na support ni ASEN natin. Pero kung ayaw pa rin niya, sige, hanap tayo. Ayaw niya sa 3.7, pwede siya dito sa 3.3. Kasi yan yung next na support base dito sa mga candles natin dito sa bandang kaliwa. 3.4 o siguro, sige, lagyan natin 3.4 para may psychological level. And then, sakto na siya dito sa mga trend lines na ginuguhit naman natin sa kanya. Ayan. So anyway, not so good pa rin, syempre. Hindi pa rin natin ma-determine yung bottom niyan kahit na nasa RSI 15, 14 itong si ASIN natin. So ano kaya meron dito? Fundamental wise, hindi kayo nagbago yung baka nagbago yung fundamental nitong si ASIN natin. Hindi ko pa na-review yung ano yung fair value ni call ngayon dito kay ASIN natin. Ayan. So nag-diverge sila ni Converge. Si Converge medyo lumalaban yung yung kanyang pinaka-price action. Okay? So anyway, long term muna yung mga traders natin kay ASIN. Next, SPNEC. So buti merong bumibili sa kanya, no? Ayan, nag-Dow G si nag-Dow G pala si SPNEC. So meron din siyang drop kanina, kaya pala nag-top second sa trending stock si SPNEC. Sabi ko, ba't kaya to? Kasi hindi naman ganun kalaki yung drop niya. Negative 0.9%. Pero meron pala siyang nagtulak 7.19 million net foreign buy. So Star All Abacus, si Abacus nagtulong tumulong si Star All. Tapos si Star All Abacus yung ating pinaka-main seller. Ayan. So nag-Dow G. So good sign. At least lumalaban si SPNC natin dahil meron siyang net foreign buy. Pero ilalagay natin dito sa piso yung ating support sa kanya kasi nag-try siya na mag-touch. Ngayon, ito yung hinahanap natin na wala pa kay
ASN natin, di ba? So hindi pa rin naman masyado maganda yung indicators natin. Ito yung hinahanap natin na kandila kay ASN plus another green candle para masabi natin na lumalaban yung price action naman natin. So ito, good sign para kay SPNC, pero hindi pa rin siya reversal, sign na reversal hanggat wala tayong additional na 2 to 3 candles na green siguro na antayin dito sa kanya. Okay? So anyway, good sign kahit paano meron siyang support dito sa piso. Si ASN kasi hindi pa natin makita yung pinaka-support level naman natin. Okay? Next, Lotto. So, nang trap si Lotto natin after kumita yung mga holders natin sa kanya. So, ano ba nangyari doon sa sa iLotto natin? Wala akong nakita na follow-up news kay Lotto natin. So, nag-pull back si Lotto natin and then based dito sa galawan is medyo malaki. Negative 11.22%. So, minus 36K at foreign sell. Malit lang. Quality call ang buyer, Capsec, FMS, yung ating pinaka-main seller. So, based dito sa price action, kailangan natin kailangan niya ng Dow G para medyo huminto rin yung sell-off nitong si Lotto natin. So support po natin is nandito sa 4.15. So siguro nasa 4.15. So medyo maganda pa yung vibes natin dito kung mag-retest and then mag-reverse or rather mag-bounce ng konti yung price action natin. Okay? So watch out na lang sa mga holders po natin sa kanya. So gaya sabi natin, medyo overbought na talaga masyado si Lotto kahapon. At wala namang follow-up na news with regards dun sa iLotto natin. Okay? So anyway, yan lang muna yung nakita natin dito kay Lotto. Next, Ali. So nag-drop na rin siya kasama ni SMPH natin. So meron siyang hanging man dito. So ang pinaka-criteria siguro natin dito or siguro guide sa mga holders natin is hopefully hindi siya bumagsak. Nagkaroon siya ng tweezer top. So hopefully hindi siya bumagsak sa ilalim ng MA9. So oversold na rin kasi siya from the past few days, overbought from the past few days. Okay? So okay pa rin naman lahat ng indicators ni Ali natin. And then pagdating naman sa, ayan, nag-bounce siya ng konti dito sa candles natin sa 33. So based dito sa galaw natin, meron siya tagatulak kasi umabot siya ng 100 million, 101.3 million. Net foreign buy pa rin si Ali. So ilang araw na yan. 0.44% loss. CLSA Mandarin ang buyer, Regis SB Equities yung ating pinaka-main seller. So intact pa rin naman si Ali. And then si Ani, ayan. So ito, ang hirap silipin ng bottom nito. Kasi yung mga kandila natin, mga solid kay Ani. Ayan, so parang ang lit ng kandila pero ang laki pala ng drop na ginawa niya dito sa kandila na to. 21% ba yan? O nga, no? Umabot siya ng more than 20%. So, mag-base tayo sa technical para meron tayong guide kay Ani. So, ngayon, okay, MA20, yung pinaka-resistance niya. So kung i-clone ko to, kasi medyo malakas yung niya, yung drop ng price. Ayan, so ito yung sinasabi ng trend channel natin sa kanya. So, although 0.7 na siya, masyadong mababa na. Okay, 0.5 yung sinasabi ng chart natin. So anyway, hindi ko na lang lalagyan ng support kasi hindi pa rin naman natin confirm yan hanggat wala din lumalabas na Dow G dito kay Ani natin. So very long term na downtrend na si Ani natin. Okay. So ano ba nangyari dito kay Ani natin last time? Yung pagbenta kasi ni Green. So yun yung naging catalyst natin na sumunod ditong si Ani natin. So anyway, not so good yung yung nakita natin na galaw. And then very strong yung yung downtrend niya. Kasi layo ng ang layo ng MA100 dito sa price action natin. So sukatin natin. Grabe yung bearishness niya 70, mantakin mo yung price action natin sa MA100. Umabot siya ng 70%. So ang lakas ng sell-off dito kay Ani. Negative 20% for today. Ano ba kailangan niya? Walang foreigners Minus 565K net foreign sell. FMS call ang buyer. China Bank call yung ating pinaka-main seller. Ayan. And then lastly, dito natin, nag-pullback ulit. O puro pullback tayo, bumalik na sa support dito natin. Okay? So hopefully hindi na siya mag-retest dito sa 2.2. Kinain na rin niya yung mga gains niya from the past few days. So sumabay na rin sa negative sentiment ng market and then lumalabas, mahina siya kasi tatlong red candle. So baka mag-retest tayo dito sa 2.2.
ulit. Hopefully, pag mag-retest siya dito, mas malakas yung bounce niya for the coming few days. So, ngayon, ito na yung pinaka-resistance. Hindi na siya umabot dito sa 2.8 na nilalagay natin na major resistance yan last time. So anyway, not so good din yung short term dito natin. Okay, so mukhang wala yung Christmas rally natin. Baka New Year's rally na lang. Negative 2.45% loss for today. 1.2 million net foreign buy. Call Arnubla ang buyer. FMS Asia Sec yung ating pinaka-main seller. So balik tayo sa PSE. So ganun talaga. Lumabas kasi yung foreigners natin. Kaya po medyo malalakas po yung laglagan ng individual stocks natin. So anyway, hindi pa rin naman ganun kalayo yung price action ng index natin. So kung meron pa rin naman tayong pullback by tomorrow kasi last day of trading natin. So may chance pa rin naman makarecover yung mga stocks kasi nandito pa rin lang naman tayo sa range ng 6,400 level naman. Siyempre, yung mga malalakas yung drop, medyo matatagalan yung recovery noon or kung meron siyang catalyst na lalabas, so yun yung antay natin para sa mga technical bounce naman nila. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group natin, guys. At kung gusto mo ng guide, crypto ko to. So binawin natin kay yung Sumex na upload natin. Palaboy Trader na Facebook account, Facebook page, follow mo na lang, Bodega Big, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon natin sa mga gusto ng guide sa Philippine Market Trading, and may mga paputok na dito. Check mo lang po yung ating Patreon channel. Yun lang, maraming salamat. Anticipating po tayo ng Merry Christmas po.